Blessed morning mga ka-items! 9 a.m. na ulit and it's Mission Monday! Na-bless ba kayo sa mission testimony ni Brother Bong de Guzman? Dapat oo! Iba man ang plano ni Brother Bong, pero mas maganda pa rin ang plano ni Lord sa kanya. Ngayon naman, may matutunghayan tayong panibagong testimony mula kay Pastor Ramorino Balbanaza. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi ito naging hadlang para hindi siya gamitin ng Panginoon sa pagmimisyon. Excited na ba kayo? Pakinggan naman natin ang kanyang storya. Salamat po sa let us to share our testimony. Actually, paano kami tinawag ng Panginoon sa international mission. May panahon before kasi na lagi ako may sakit. Tapos hanggang dumating yung grabing aksidente sa buhay ko rin. So in short, naisip ko na hindi ako mamatay-matay. It means may pagagawa pa ang Panginoon sa buhay ko dito sa mundo. Then, so leading ng Panginoon, naging International Team Philippines Missionary kami ng 2019. Then, una kami nag-forward as sa Myanmar missionary. Sabi ko sa church, hindi ako mawawala sa ministry, kundi nag-level up lang ako. Kasi akala nila iiwan ko na yung gawain. Sabi ko, hindi naman. To level up lang. Mga ginagawa ko naman dito, may mga bago nang gagawa na rin. So, pero sa ibang bansa, sa missions, kailangan din nilang makilala si Jesus na as their personal Lord and Savior. Siguro, time na para naman tanggapin ang panawagan para sa ibang lahi. So, marahil ang dahilan na hindi ako mamatay-matay ay ito na nga. So, in short, after Myanmar, dito na kami sa Thailand ngayon. In Great Commission, we are sharing God's Word for the children using English language. Siyempre, ang Panginoon nagbigay sa amin ng ministry dito sa Thailand na hawakan yung isang English worship service. So si pastor ang pastor at ako yung sa music. And pero meron kaming translator sa biyaya. Of course, we experience hindi okay ang water dito kasi nasa ibang bansa tayo, hindi katulad sa atin dyan. So, sabi nga, pag nasa mission ka, bawal ang reklamo, bawal lahat, kundi manalig ka lang sa Panginoon. So, ang ginawa ko nung nakaraan pagdating namin dito, since na hindi maganda yung tubig, ang labas, madumi, tapos may mga kitikiti. So sabi ko, pinag-pray ko siya. Pinag-pray ko. Kasi walang imposible sa Panginoon eh. So ayun, nangyari, ayun, malinis na yung tubig namin na we found out na dapat talaga i-wash muna siya pagka bagong sa umaga. So yun. And then isa pang na namin dito is yung transportation. Sabi ko, naku, paano kaya natin marireach yung mga Pinoy sa mga iba kalapit nating barangays, wala naman tayong sasakyan. So, ang Panginoon sumagot pa rin sa panalangin ko. Ang i-reach niyo muna yung malapit sa inyo. So, ito nga pala sabi ko mga estudyante, ito pala ang dapat na kung sino yung malapit sa amin muna ngayon, sila yung masishare namin. So, ang Panginoon gumawa ng paraan na itong mga estudyante, magkaroon kami ng every Thursday nga ng para sa kanila na worship, sharing God's Word. Tapos, ayun, nangyari yun. So, yun ang ginawa ng Panginoon. For those na still hindi pa tumutugon sa panawagan ng Panginoon para sa ibang bansa, sa ibang lahi, as what we did, una, patuloy lang, pray. Pray, here I am, Lord, send me. And pangalawa, by God's grace, kung saan may conferences ito kasing ginawa namin kung saan may conferences ang IT, may activities, ang GI, andun kami.
So nag-local mission muna kami, kumbaga. Tapos may mga conferences, lagi nandun kami kasi para lagi ka ring mag-alab. Kumbaga sa apoy, nagniningas, huwag kang tumabi-tabi dyan, kundi sumama ka lagi. Kumbaga sama-sama all. Tapos, then, and then, syempre, nung tulad nga, nung nag-Indochina kami, nung itong January, siguro talaga hinanda lang o ni-reserve kami ng Panginoon. 2019, pagtapos ng Myanmar, so ang ginawa namin local missions. 2009, we started to forward as missionary under International Team of the Philippines. First country nga namin ay ang Myanmar. Send out kami ng Bethany Bible Bap. Nag-pandemic, nakauwi 1 week bago mag-lockdown. Pagbalik namin, nag-war naman. So we focus on local missions sa conference at sa ITP, sa global missions, sa Biyaya. Nakabuo kami ni husband din ng isang church under Bethany. But my husband and I don't want to pull the church. So ibinigay namin ang ministry na ito sa isa naming kapatiran dahil kami focus bilang tagahayo, doing street preaching, siya street preacher, doing street preaching, sharing gospel. Then, channel namin for church nearest to them to disciple para magpatuloy sila sa buhay Kristiyano nila. 2022, nag-pray sila Ate Marieta, Cambodia, ng manggagawa, husband and wife. We don't know each other yet. Timing, nagkamali siya ng sending ng message sa akin. Kasi kapangalan ko pala anak niya. Akala niya, anak niya, ang na-message niya. Nagkakilala kami dahil we have common friends pala na ng IT. Nagkasama rin kami sa 24/7 prayers online naming mga GI. So ibinahagi niya na need sa Cambodia couple dahil may church na. Wow, na-excite ako. Pero habang lumalakad ang araw, umiiyak na ako dahil sabi ko, Lord, parang di ko kaya mag long term. Kasi di ko kaya iwan si Bunso sa college dahil graduating pa siya. In short, di kami tumuloy. We focus sa mga ITV conferences at sa global intercessors activities until last year, 2024, nag-message na ako kay Ma'am Cathy na we are ready for long-term missions kasi graduate na at nakapasa na sa board si Bunso. We are free to go missions saan man kami ipadala at gamitin ng Panginoon. So ito na sa Cambodia. For long term na nga sabi namin. Sabi ni husband, pagdating sa Cambodia, hindi na ako uuwi ng Pinas. Pero nung nag-Thailand ka pa rin, sumama pa rin siya. Nung nagta-travel kami, nakita namin yung sa Cambodia, sa mga villages, maraming tao, sobrang daming tao. Sabi ko sa Panginoon, prepare ako, Lord, kahit saan mo lang dyan sa barangay, sa mga villages na yan, lagay mo kami. Alam kung hindi mo kami pababayaan. So, ganon. And then, sa isang barangay man, yung gospel to the people, dapat malaman nila, maintindihan, alam kung gagamitin mo kami, nandyan ka lagi at hindi naman magpapabaya. So, nung nandito na kami sa Thailand, sumama pa rin siya, umattend ng conference natin, itong last. Sabi ko, bakit ka pa sumama? Magpapaiwan ka na sa Cambodia, then susunod, babalik na lang ako. Sabi niya, hindi, pray natin na may mabili yung isa naming bahay lupa. So, para magkaroon kami ng gagamitin sa mission. Sabi niya, o kaya may magrenta ng long term na magrent doon. Sabi niya, tapos balik tayo dito sa Cambodia para mag-long term. Tapos, pero nung nandito na kami sa Thailand, na-meet namin ng dalawang friend namin dito, is Pastor Dong at saka nakapagsabi sa amin na merong need na worker dito sa Thailand. Actually, at Thailand ayaw ko talaga kasi dati nandito na ako, dumaan ako dito ako nagkasakit, kaya parang ayaw ko na bumalik ng Thailand. Kaya kung ma-notice mo, pag conference na sa Thailand, hindi ako uma-attend kasi ayaw ko sa Thailand. But then, parang may kumirot sa puso ko nung sabing ganyan, may need
din ang isang village doon, mag tawag dito, volunteer. O sige, ayun na, edi umuwi na kami ng Pinas after the conference. Pag uwi namin sa Pinas, timing na pagpunta na, pag-visit namin doon sa bakante naming house and lot, timing na may nagpunta na agad at maglo-long term ng renta. So doon pa lang sinagot na ng Panginoon yung aming prayer. So tapos after a week or 2 weeks, dumating na rin yung panawagan sa amin na may nag-text sa amin na ay nag-chat sa akin na gusto mo dito sa Thailand. Nag-yes naman ako agad. Pag yes ko, o sige, ganito, ganyan. Ayun, nag-process na. Eto na kami ngayon sa Thailand. Praise God. At hindi kami pinabayaan ng Panginoon dito. Free kami lahat sa mga panggastos. At sa biyaya talagang inanda lang talaga kami ng Panginoon. To God be the glory. At sa mga I would like to share my life verse. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. And 1 Peter 20b, 1 Peter chapter 2, verses 20b to 21. But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Yun po, praise God. Yes, Van. Amen, amen po rin ng Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord kasi dinala kami ng Panginoon sa lugar na ito na actually hindi ito yung aming prayer. But of course, kung ano yung gusto ng Panginoon, doon talaga pupunta. Nagsimula ako sa International Teams Philippines bilang missionary. Nung ma-invite kami sa aming friend na umattend ng Access One training doon sa Muntinlupa. Tapos noon, yung friend namin na yun, last year namatay na. Kami na lang patuloy. Tapos, yun nga, simula doon, punta kami sa Malaysia, nag-access 2, sa Kota Kinabalu. Doon kami sa access 2 sa may Kota Marodo. At marami din doon, mga aming mga kasamahan ng training, ng access 2. At doon na simula na gusto ko na magtuloy-tuloy talaga sa mission. Tapos, during access to training, marami kami mga invitation from amin din mga kasama ng access to. Pero kahit isa hindi ko napuntahan. Pero awa ng Panginoon, tuloy-tuloy pa rin kasi tuloy-tuloy ang pagkatawag ng Panginoon. Dahil sa patuloy na pagkatin ng mga fellowship sa international teams. Tapos, pagtango din sa Global Intercessors. Salamat din sa buhay nila, Pastor Mark at Pastor Ross sa Global Intercessors. Kasi lagi kami nila in-encourage. Actually, meron na mga time na tamad na ako ma-attend. Pero, ko lang, nabubore ako kasi parang wala akong empowerment from the Holy Spirit. Kasi kailangan ko talaga ma-attend para patuloy pa rin patuloy ko na yung mga sinasabi nila Pastor Gani, sila Pastor GM, sila Pastor Genesis. Tuloy ko lang na reflect. Ano ba talaga to? Tapos tuloy ako ma-attend sa Global Intercessors Fellowship every Tuesday. So base doon, hindi na wala yung yung pag-asa ko na makapag long-term missionary. Noong una gusto ko short-term lang, 2 months, 3 months. Pero tinatawag talaga kami ng Panginoon sa long-term mission. So, hindi ko alam kung ano gagawin, paano gagawin ko doon, paano gagawin ko dito. But the Lord, siya ang gawa ng paraan na makapunta dito sa mission field na to. At pero ang sinasabi lang lagi na no ifs, no buts, okay, wala sa tinga ko. Tapos yung sinasabi nga, umalis ka lang, pumunta ka lang, at bahala ng Panginoon. So, yun din, actually yung prayer ko ng last year, doon talaga ako mag long term sa Cambodia. Kasi doon yung lagi ang panawagan. Pero after ng Indochina conference, itong Global Intercessors, ang nakita ko na doon talaga ang puso ko sa Cambodia. Pero sabi ng Panginoon,
Thailand pala kami. Praise God. So, dito kami ngayon. Ay, volunteer kami as teachers. Ako naman, English preacher every Thursday morning para sa mga estudyante, saka sa mga staff, mga teachers dito every Thursday morning. So, po ng Panginoon na maraming ako mga parang discouragement, pero kailangan lang, tinan ko lang yung sabi ng Panginoon, tinan mo ang Diyos. Tinan ko lang ang Diyos. God is faithful, and I just trust no one but God. Although ang faith ko, minsan, gupari, parang meron, mahina, minsan malakas. Pero importante lang, ang Lord na bala sa sa gusto niya pag-adjust. Basta, sumunod na tayo, bala na kasunod. Praise the Lord. Pero, para sa mga gustong pumunta sa missions, kung saan man yan, kung saan part man ng mundo, sabi nga, no if no buts, patuloy tayo sumunod si Diyos. Kasi yung Panginoon na nabala sa kasunod. Dito naman kasi, hindi naman kami, pinabayan ng Panginoon. May maraming problema, pero just pray. God will, tuwing mananalangin kami, God always provide a solution, provide all our needs. Lord, may problema ganito, hindi, ang kinabukasan, wala pang sagot. After mga ilang panahon, may sagot na. Biyaan ko lang. Sayang ko lang sa Lord, may problema ko yan. Tapos palimutan ko na yun. After ilang time, mga ilang panahon, sagot ang Panginoon, hindi ko alam. Yun lang, marami pang kailangan sa mission field. Kasi dito sa Thailand, gano'n pa lang sila. 1% Christian, kulang pa. Siguro yun, less than 1%. Kailangan dito, more sa paggawa sa Panginoon. Mahal ang Panginoon kung anong saan niya yung posisyon, saan yung territory na bigay siya ng Panginoon. Yun lang pagkapalan na pinapurihan namin ng Panginoon. Just praise God, we thank God for everything. Actually, ayoko rin sa Thailand kasi mainit ang lugar natin. Mas gusto ko na Macau or ibang parang lugar. Pero ito na talaga ang bigyan ng Panginoon. Talaga kami pupunta. So, praise God for everything. No ifs, no buts. No complaint. No complaint. No complaint. Just praise God. Amen and amen. Thank you. Pipigil, hindi pa dadating ang puso ko sa pagsamba sa'yo. Ano mang problema o kasakitan pa, ang pupuri ay tuloy pa rin. Ikaw ang may hawak ng buong mundo, pangako mo'y tunay, lahat ay totoo. Wala nang dapat ipangamba pagkat ika'y kasama. Sa'yo iaalay, sa'yo ibibigay ang papuri at pagsamba. Ang puso at isip ko, maging kaluluwa, buong buhay ay iyong-iyo. Ikaw ang may hawak ng buong mundo, pangako mo'y tunay, lahat ay totoo. Wala nang dapat ipangamba. Ikaw ang may hawak ng buong mundo, pangako mo'y tunay, lahat ay totoo. Wala nang dapat ipangamba pagkat ika'y kasama. Pagkat ika'y kasama. Hinalinga mo, bulaklak sa parang binihisan mo. Ano pa kaya ang tao? Ang ibon sa langit,
hinalinga mo, bulaklak sa parang binihisan mo. Ano pa kaya ang tao? Ang ibon sa langit, hinalinga mo, bulaklak sa parang binihisan mo. Ano pa kaya ang tao? Ikaw ang may hawak ng buong mundo, pangako mo'y tunay, lahat ay totoo. Wala nang dapat ipangamba. Ikaw ang may hawak ng buong mundo, pangako mo'y tunay, lahat ay totoo. Wala nang dapat ipangamba, pagkat ika'y kasama. Pagkat ika'y kasama. Pagkat ika'y kasama. Hindi pa pipigil. Nakaka-bless naman! Do you want to hear more of our iTeens missionary testimonies? Please visit our Facebook page at International Teens Philippines. Marami tayong aabangan para sa ating Monday Mission Testimonies. This is Abby Abuan signing off. Goodbye! God bless!